Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, isang magandang umaga. Good morning. So, ito isang araw na kailangan tayo ay maging masaya at tayo ay may, may pakiramdam ng punong-puno ng galak dahil ang buong bansa ngayon ay nag-o-observe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bago yan, batiin muna natin ang ating mga sumusubaybay sa ating live stream, sa ating Facebook live stream. So, kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating live stream, sa ngalan po ng kapatiran ng Trinity Neighborhood Church, ay masaya po kami na kayo po ay kahit hindi physical, but kung kayo po ay, kung kaya niyo pong makadalo sa aming bahay panambahan dito sa Kapitan Akong, we would prefer that. Pero kami po ay natutuwa kung kayo po ay sumusubaybay sa aming pananambahan. At syempre sa ating mga kapatid dito ngayon on-site, sa ating pananambahan, masaya po, personally, ako po ay masaya always, every Sunday na nakikita ko po kayo, nakikita ko, nakakapag-fellowship po ako sa inyo, and it is such a joy na makita muli kayo after 1 week na hindi ko kayo nakikita. And I'm sure each and every one sa inyo ay hopefully ay ganun din ang nararamdaman sa isa't isa. At para sa ating birthdays and anniversaries, actually, wala ata tayo upcoming. Meron lang isa, si Caleb Fabon, sa bukas, sa 21st. Nandito ba sila? Ang Fabon family? Wala, no? So, nag-iisa lang. So, meron ba akong nakalimutang birthday or anniversary? Munti ko na maisama sila Deacon Joy, kaya lang, next ano pa sila. So, ano na yun? Spoiler alert. Okay. Tapos meron po tayong mga bisita ngayong umaga. I believe mga imbitado po sila ni Ate Lerma. Relatives po nila Ate Lerma. So babanggitin ko po yung mga pangalan nyo isa-isa po. No? Si Ate Lynette Mores. Hello po. Magandang umaga po. Si Ate Cynthia Mores. Hello, good morning po. Joanne Terrado. Hello, good morning. Kurt Jihan Terrado. Hello, Kurt. And si Carrie Taylor Terrado. Hello. So, masaya kami na kasama namin kayo ngayong umaga. So, hopefully, makiisa kayo sa amin sa aming pananambahan, and we're really excited na at sana you'll stay later para kami po ay makapag-fellowship sa inyo mamaya. At mamaya po, meron po tayong lunch fellowship and prayer meeting unless meron po bang schedule ng youth ngayon? Meron po? Siguro later? Meron. Club 20. Yes, may meeting po kayo, no? Okay, may meeting ang Club 20 today. So, lapitan nyo na lang po si Deacon Ray for more details para sa ating Club 20 meeting mamaya. So gaya nga na nabanggit ko kanina mga kapatid, no, ngayong araw, ang buong bansa ay nag-o-observe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So ang buong Pilipinas, nagtitipon ngayon, nagdiriwang, nagpapasalamat sa balita na si Jesus ay muling nabuhay. Ngunit sa ating pagdiriwang ngayong umaga na ito po ang tanong, bakit natin ito nire-recognize at bakit tayo makiisa sa itong masayang occasion na to? Bilang mga mananampalatayang sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, bilang tayo ay nasa persuasion ng biblical theology or Reformed Baptist theology, bagamat nakikiisa tayo sa pagdiriwang na ito, at mabuti rin, mga kapatid, na tayo ay maging masaya. Dahil hindi lamang natin inaalala ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay isang beses sa isang taon, di po ba? And we all know kung ano po yun. Yan po yung observance natin ng Lord's table.
every month in our case. Tuwing tayo ay lumalapit sa kanyang hapag sa ating Lord's Table observance, buwan-buwan, pinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang siya ay dumating. Pinagdiriwang natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang tagumpay. Hindi bilang isang seremonya lamang, mga kapatid, no? At ang kanyang tagumpay, hindi bilang, gaya nga nung nasabi ko, seremonya, pero ito'y isang alay natin na isang buhay na pagsamba sa ating Panginoon. Tulad ng mga naging mananampalataya sa kasaysayan natin. At bilang mga tagasunod ng kanyang salita, pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit, tayo bilang mananampalataya ay may natatanging pananaw. Ano po yun? Ang bawat pagkakataon ng pagsasama natin sa kanyang hapag o yung ating pag-observe ng Lord's Table, buwan-buwan, ay isang sagrado at seryosong paalala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang lahat ng kaligtasan na meron tayo ngayon, hindi yan dahil sa ating sariling gawa, mga kapatid. So sana ma-remind tayo about that. Kung hindi dahil sa biyaya ng ating Panginoon, na hindi tayo karapat-dapat na makamit itong mga nararanasan natin ngayon. The fact na nandito po tayo ngayon, buhay, at may energy po tayo, naka-attend po tayo, nakarating po tayo sa lugar na to, dapat that alone, magpasalamat na tayo sa ating Panginoon. At ito'y pinagkaloob sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. So, babasahin ko po ang mga ilang salita dito, ilang verses dito. Una sa Romans 5:8, babasahin ko po sa wikang Ingles. But God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. And sa 1 Peter 1:18-19, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with the perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Mga kapatid, ang bawat kalugod-lugod na biyaya sa ating buhay, ang bawat kaaliwan, bawat pagpapala, provision ng pagkain, provision ng trabaho, provision ng kasiyahan, o kahit provision ng kalungkutan sa isang pamilya, ito ay hindi dahil sa sarili nating effort o sa sarili nating gawa. Lahat ng ito ay dahil sa Diyos na punong-puno ng biyaya at awa. Kaya sa ating pagsamba ngayon, mga kapatid, hindi ito isang magaan na bagay. Ngunit tayo ay dapat malugod dahil ito ay paraan natin ng pag-alay, itong sagrado at seryosong pagtugon sa kanyang kabutihan at sa kanyang dakilang sakripisyo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay lumalapit ngayong umaga na may pagkamangha at pasasalamat sa kadakilaan ng iyong gawa sa pamamagitan ni Kristo. Sa kanyang kamatayan, kami ay nalinis sa kanyang muling pagkabuhay. Nabigyan niyo kami ng bagong buhay. Hindi po namin karapat-dapat ang mga biyayang ito. Ngunit, in spite of that, inyong binuhos sa amin dahil lamang sa inyong dakilang habag. Naway ang aming pagsamba ngayong araw na ito ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong sambahin ang ating Panginoon ng may sigla at kadakilaan. Tayo po'y tumayo at awitin natin ang unang himno,
O for a Thousand Tongues to Sing na matatagpuan po sa sa ating Trinity Hymnal 133. At makikita niyo po ang mga liriko sa ating screen. Sige po, awitin na lang po natin ng a cappella. Ito na. Oh, for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of Thy name. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrow cease. 'Tis music in the sinner's ears, 'tis life and heaven peace. He breaks the power of reigning sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood availed for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. Amen. Nakakaupo na po tayo. So mga kapatid, sa ating inawit ngayon, pinuri natin ang Panginoon dahil Siya ang nagpapalaya sa mga makasalanan at nagpapagaling ng ating mga puso. Ngayon naman, anyayahan ko kayo na tumigil lang muna sandali at pagbulay-bulayan kung sino ang ating sinasamba. Sino ba ang may hawak ng buong sanlibutan sa kanyang mga kamay? Sino ang may karapatang magpatawad ng kasalanan? Sino ang tumalo sa kamatayan at lumabas sa libingan ng may tagumpay? I'm sure familiar sa inyo yung kasasabi ko lang. Yun po yung tinagalog ko lang po ang lyrics ng susunod nating kakantahin, which is Behold our God. At sino ang tinutukoy ng awiting ito? Ang ating Diyos, ang ating nabubuhay na Kristo. Kaya sa awit na ito, mga kapatid, hindi lamang natin kinikilala kung sino siya, kundi inaalay natin ang ating sarili sa kanyang harapan ng may pagkamangha at pagsamba. Awitin po natin ang Behold our God. Who has held the ocean in His hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on His throne. Come, let
adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has felt the nails upon His hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus, Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Ito po ay isang imbitasyon na tayo po ngayon nandito sa pananambahan natin. We need to have that disposition sa ating puso at sa ating isip na tanging ang Panginoon lamang ang dapat nating pagtuunan ngayong araw na ito. Yes, may mga problema po tayo. Yes, may mga iba-iba po tayong mga iniisip sa kanya-kanya nating mga buhay. Pero this is an invitation para sa ating lahat, mga kapatid, na tayo po kailangan mag-focus sa ating Panginoon ngayong araw na ito. At para po sa ating tithes and offerings, tawagin ko na po ang ating mga ushers. At para po sa mga nanonood sa amin sa ating live streaming, kung kayo po ay hingi po ng banal na espiritu para mag-support o magbigay sa gawain ng Ebanghelyo through Trinity Neighborhood Church, may you do so. Ang aming bank details po ay naka-flash ngayon sa inyong screen. And this is greatly appreciated, and ito po ay magagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin. O aming banal at mapagbigay na Diyos, ang lahat ng bagay na ay galing sa iyo, ang aming lakas, ang aming paghinga, ang aming kabuhayan, trabaho, hindi po namin kayang suklian ang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob nyo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. Ngunit sa aming maliit na paraan, O Panginoon, kami ay lumalapit ngayon na may pusong pasasalamat. Inaalay namin ang kaloob na ito sa inyong
para sa inyong gawain, aming Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating scripture reading, tawagin ko na po si Deacon Dan para tayo pangunahan. Okay, magandang umaga po. Hilingin ko po ang bawat isa na tumayo sa ating pong pagbasa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Zacarias chapter 5, kabanata 5 o Zechariah chapter 5. At sundan nyo lang po ako sa inyong mga sariling salin. Sa verse 1, muli kong itinaas ang aking mga paningin at aking nakita at narito isang lumilipad na balumbon. Sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? Ako'y sumagot, nakikita ko ang isang lumilipad na balumbon. Ang ibaba nito ay 20 siko at ang luwang nito ay 10 siko. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, ito ang sumpa na lumalabas sa ibabaw ng buong lupain. Tiyak na ang bawat nagnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon at bawat manunumpa na may kasinungalingan ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Aking isusugo iyon, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ito'y papasok sa bahay ng magnanakaw at sa bahay na nanunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko. Ito'y titira sa gitna ng kanyang bahay at uubusin ito at ang mga kahoy at mga bato. Ang anghel na nakipag-usap sa akin ay lumapit sa akin. Itaas mo yung paningin at tignan mo kung ano itong dumarating. Aking sinabi, ano iyon? Kanya naman sinabi, ito ang Epha na dumarating at ang kanyang sinabi, ito ang kanilang anyo sa buong lupain. At narito ang pinggang panakip ay tinaas at may isang babaeng nakaupo sa gitna ng Epha. Kanyang sinabi, ito ang kasamaan. Kanyang itinulak itong pabalik sa gitna ng Epha at ipinatong ang pabigat na tingga sa bunganga niyon. Itinaas ko ang aking paningin, aking nakita at lumapit ang 2 babae. Ang hangin ay nasa kanilang mga pakpak. Sila'y mga pakpak na gaya ng mga pakpak ng tagak at kanilang itinaas ang Epha sa pamamagitan ng lupa at langit. Na magkagayo sinabi ko sa anghel na nakipag-usap sa akin, saan nila dadalhin ang Epha? Sinabi niya sa akin, sa lupain ng Sinar upang ipagpatayo ito ng bahay doon at kapag ito'y naihanda na, ilalagay ito doon sa patungan nito. Well, dito sa translation dito, Epha, no? Maaari mo po tayo mo po. Okay, thank you. So dito, no, yung translation kasi Epha, no? Pero sa ibang translation, it's a basket, no? Yung lalagyan ang translation. So dito raw, no, una, ano message nga pala nito sa atin? Sa verses 1 to 5, ay dito makikita ho natin, no, although hindi sinabi, pero yung sinasabing kasalanan dito na matatanggal ay mawawala, ito ay mangyayari at nangyari nga nung sa pamamagitan ng ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Nang siya'y mamatay at muling mabuhay, ang mga kasalanan dito na sinasabi ay kanyang pinawi. It's a curse against sa mga believer, sa mga mananampalataya. At ito ay hindi tumutukoy sa isang lipi lamang. This is referring to whole, no, sa lahat ng mga makasalanan. At dito pinapakita nga, nakita ni Zacarias ng ating Panginoong Kristo ang siyang nakapagtanggal ng kasalanan ng mga tao na ito. Ang kanyang dugo na ibinubuhos sa krus ay sapat na upang mabayaran at tubusin ang mga hinirang. Then sa further verses 7 hanggang 11, dito, no, ito isang figurative. No, yung babaeng tinutukoy dito ay walang iba kundi yung kasalanan mismo. Ang kasalanan mismo
No, sinasabi dito, ito ay o yung devil, ito ay ilalagay ng Diyos sa isang hindi siya lugar, no, kundi isa siyang place. No, hindi siya tumutukoy sa isang community or sa isang bansa, kundi ang tinutukoy dito, ilalagay ng Diyos ang devil sa isang lugar na kung saan hindi na siya makakapasok muli sa kaharian ng Diyos. At kung re-refer natin to sa Revelation, makita natin ano yung nasa labas ng Golden City. Lahat ng gumagawa ng kasalanan at hindi nagsipagsisi sa kanilang kasalanan. It means na ang kasalanan hindi makakapasok sa loob ng kaharian ng Diyos, sa loob ng kaharian ni Kristo. At doon ang bawat mananampalataya ay safe, ligtas, at walang anumang harm o anumang pag-uusig at walang anumang kasalanan na maaaring mangakit sa kanila upang lumabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, this is encouragement sa lahat, no, na ang ating pong salvation ay tunay nga po na safe, secure sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Deacon Dan. At bilang paghanda sa ating pagbasa ng ating sermon text at sa tugatog ng ating pagsamba, which is the preaching of the word, awitin natin ang hymnong Christ of all my hopes the ground. Ito po ay matatagpuan sa ating Trinity Hymnal, hymn number 437. Ngayon po, mga kapatid, babasahin ko na po ang ating sermon text for this morning. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 24 verses 1 to 27. Muli,
Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 24 verses 1 to 27. Kung kayo po ay may mga sariling mga Bibles o mga Bible app, sabayan niyo po ako dahil ito po ay tungkol sa resurrection. Babasahin ko po sa ESV sa wikang Ingles. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale. They did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves, and he went home marveling at what happened. On that very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all these things that had happened. Verse 15, while they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were keeping from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened." Verse 22, "Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and they did not find his body. They came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see. And he said to them, 'O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?' And verse 27, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." Tawagin ko na po si Pastor. Thank you, Brother Mark, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang Pasko ng pagkabuhay sa marami. Subalit sa atin pong mga mananampalataya, hindi lamang po sa loob ng isang taon natin ginugunita o sineselebrate ang ating pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. We celebrate it in a weekly basis. That's the reason why the first day signifies the
resurrection of our Lord Jesus Christ. Dumako po tayo sa ating pangkalatang panalangin, ating ipasalamat ang ating mga bakasyon, na mahabang bakasyon. Sana talagang nakapag-recharge ang ating mga katawan, mas lalong naging close at naging neat ang ating ugnayan sa isa't isa, sa ating mga pamilya, sa mga kapatid natin na nagbakasyon o habang nasa patuloy na bakasyon, kayo ay pagpalain at ingatan ng Panginoon. Ganon din ating binabati ang ating mga viewers, yung ating mga regular viewers, si Nanay Lydia, si Tatay Erning, si Papa Roman, ang aking ama. Sila po ay mga attenders natin through FB Live at dahil sa kanila pong age condition ay hindi rin po sila natin makasama. Ganon din po, may mga ilan tayong mga kapatid at kaibigan na hindi natin nakasama dahil po sa kalusugan. Ate Sonny, mahal ka namin, pagaling ka. We are looking forward na makasama ka uli namin at pakinggan ang iyong maraming mga kwento at karanasan. Sa ating pong mga magulang, ang ating pong iglesia ay magkakaroon ng ating Vacation Bible School this coming May 1 to 3. So, kaya meron pong tarpaulin, tama ba yung tarpaulin sa labas, ay bilang announcement at patalastas para sa ating gawain. Patuloy po tayong manalangin ito para sa ating pulong panalangin mamaya at maging sa mga paghahanda at preparasyon. Tayo po'y manalangin sa pangkalahatang panalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa iyong kabutihang ipinamalas sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nag-ingat at nagpala sa nagdaang isang linggo sa aming buhay, sa mahabang bakasyon na aming pong naranasan. Dalangin po namin na tunay na naging kapakinabangan ito sa aming pisikal na kalusugan at pagpapahinga. At dalangin po namin na ang araw na ito ay puspusin mo ng kasiglahan sa aming mga puso. Lalong-lalo na, O Diyos, hindi lamang dahil sa ang buong bansa ay nagdiriwang ng iyong pagkabuhay na maguli, kung hindi ito ay isang bagay na amin pong lingguhang ginagawa at kinikilala sapagkat tinipon mo ang iyong mga hinirang para po sa gawain ng pagpupuri at pagsamba. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa pagsama mo sa aming kapatid na si Ate Sonny sa nakaraang operasyon niya last week. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagbibigay sa kanya ng kalakasan, sa kanyang recovery. Ganon din, O Diyos, ang ilan naming mga attenders na nasa banig ng karamdaman, kayo po ang sumama sa kanya, si Pastor Manolo na sa kasalukuyan pong nasa banig ng karamdaman, ipanaulin mo ang kanyang kalusugan. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy pong nasa bakasyon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang kapulungan sa aming pong mga kalagayang espiritual. Batid mo, O Diyos, ang aming mga kondisyon at kalagayan. Nawa ang iyong salita ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, hamon, at tunay na panunuuli ng aming lakas at sigla. At sa mga kaluluwang nangangailangan ng encouragement, nahahapis, o mga kaluluwang kailangang iligtas, bumabalik kami, Panginoon, sa ministeryo ng iyong salita. Bumabalik kami sa pagkilos ng banal na Spiritong kasangkapanin ng iyong salita upang palakasin, upang tawagin, upang pagtibayin ang aming mga kaluluwang espiritual sa umagang ito. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming pong mga summer ministries. Samahan mo kami sa mga gawaing ito, O Diyos, at ang lahat ng ito'y mauwi sa iyong kapurihan. Tinataas po namin sa iyo maging aming bansa sa nalalapit pong susunod na buwang eleksyon at halalan. Tulungan mo po kami na maging matalino sa aming pong paggamit ng aming karapatan sa pagpili ng mga ihahalal na mga manunungkulan sa aming bansa. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ang prinsipyo ng banal na salita at ng Biblia ang siyang maggabay sa aming pag-exercise ng karapatang ito. Salamat po, O Diyos, sa mga bisita namin sa umagang ito. Magministeryo ka ayon sa kanilang kalagayan. Salamat din, Panginoong Diyos, sa bagong linggo
at sigla na ibigay mo sa amin upang harapin ang panibagong linggong ito sa aming buhay. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Gaya po ng nabanggit, alam po natin na ito ngayon ay Pasko ng Pagkabuhay, an Easter Sunday wherein the whole world is celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. However, tayo pong mga mananampalataya, naniniwala tayo hindi lang ito minsan sa isang taon ginugunita, kung hindi ito po'y lingguhang ating isinasagawa. Kaugnayan dito po sa unang araw ng sanglinggo. Tunay nga po na ang resurrection, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo ay isang napakahalagang doktrina ng Kristiyanong pananampalataya. Tanggalin mo ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo, guguho at babagsak at walang saysay, walang halaga ang mga naunang kaganapan sa ating Panginoong Jesucristo. The resurrection of Christ is the central Christian faith and theology. This symbolizes victory over sin and death. And it is very significant for us Christians. Why? Sapagkat may kaugnayan po ito sa mga huling araw. Yung pong tinatawag na muling pagkabuhay ng mga patay. Totoo po, ang lahat ng taong na kay Kristo at wala kay Kristo ay mamamatay. Mamamatay physically, subalit siya ay naghinihintay na kamatayan, ito ay spiritual na kamatayan at magpasawalanggang kamatayan sa mga kaluluwang walang ugnayan kay Kristo. Sila'y kabilang sa unang Adan, at kung hindi sila'y mabibilang sa ikalawang Adan, kung hindi ang Panginoong Jesucristo, sila ay mapapabilang sa resurrection or unto damnation in the last days. However, ang mga mananampalataya, ang mga tumalima sa panawagan ng Ebanghelyo, ang utos ng Ebanghelyong pagsisisit pananampalataya, kasama silang bubuhayin mula sa mga patay at magkakaroon ng katawang pangwalang hanggan, no? A body suited for eternal life and to be with Jesus. Tunay nga po na ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo is the sole purpose. Dahil sa kanyang pagparito, siya ay kailangang mamatay. Siya po ang ating kahalili. Siya ang ating kapalit. Siya ang takipagkasundo sa ugnayan ng tao sa Diyos. Siya ang pangbayad utang at siya po ang pantubos. Through the resurrection of Christ, we are guaranteed, those who are in Christ, the forgiveness of sin. In the resurrection confirms that Christ's sacrifice on the cross was sufficient, and by His death, He took our filthy rags of righteousness and gave us a righteous robe. Yan po ang ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan. Binitbit niya, binata niya, dinala niya ang ating mga maruruming mabubuting gawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y damitan ng kanyang makatwirang balabal. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatunayan na ginapi niya ang huling kaaway at ito ay ang kamatayan. Sa kanyang muling pagparito, nalalahad na it validates the truth of the biblical prophecies and teaching in the Scripture. Pinapatunayan, binibigyang diin at timbang ang katotohanan ng mga hula at sinasaad sa salita ng Diyos. Ganun po katibay at ganun po kahalaga ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon pong umaga ay nais ko po kayong dalhin sa mga detalye ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ang mga four gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, iba-iba po ang kanilang emphasis sa paglalahad ng buhay, kaganapan, pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, maging ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli.
there are different kind of emphasis of these writers. They have different angles in sharing their own account of the story of Christ. It depends on how the Holy Spirit led them in giving emphasis and details na sa mga ibang writers ay hindi nila binigyang emphasis, samantalang sa iba ay binigyan nila ng pansin. Subalit, ang ating po pag-aaralang mga detalye patungkol sa pagkabuhay na muli ni Kristo, itong apat na ebanghelista, sila po lahat ay nagkasundong banggitin. Sila pong apat na ebanghelista ay nagkasundong ilahad nila sa kanilang mga sari-sariling gospel. So meaning to say, they are all one in common on these details on the resurrection of Christ. And there are 4 details of this resurrection. And what are those? First, they all agree the detailed about the empty tomb. Ang libingang walang laman. Secondly, lahat po sila'y nag-agree that there were testimonies of angels. Meron nagpatotoong mga anghel sa pagkabuhay na muli ng Panginoon sa Kristo. At ang pangatlong detalye patungkol sa pagkabuhay na maguli, merong mga eyewitnesses na kababaihan. Ang nakasaksi, nakita at nakausap ang Panginoong sa Kristo. And finally and fourthly, lahat sila'y nag-agree na ang mga apostol ay hindi agad naniwala sa mga patotoo at pagsasaksi ng mga kababaihan. These are the 4 important details on the resurrection of Christ Jesus. Ang isang bagay na hindi natin makikita rito sa apat na ito is the very event, the description how resurrection took place. Sapagkat wala pong nakasaksi ng bagay na ito. Walang nakakita. Yan po'y isang bagay na sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 10 na, "Oh, I want to know, I want to grow more, to know you, the power of your resurrection." Sapagkat yun ang isang bagay na hindi nireveal ng Diyos kung paano nangyari. The exactness, the details, the description. What the Bible says, God raised Him up. Pero tungkol sa mga detalye ay hindi natin makikita sa pahina ng banal na kasulatan. So atin pong pansinin, atin pong tingnan, ito pong apat na detalye na may kinalaman sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo. Now, take note, itong apat na gospel writers, si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, they all agree. They all put it into details into their account sa kanila pong mga ebanghelyo. Una, pansinin po natin ang the empty tomb. Dito po natin makikita at tayo po naman dahil sa nasa series of the Gospel of Luke, minarapat ko na pong gamitin ang account ni Lucas upang ituro at ipangaral ang paksang ito. Since we are already in the series of Gospel of Luke. The very first important detail on the resurrection of Christ, there was an empty tomb. Verse 1 and verse 2, "But on the first day of the week, the early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb." Si Lucas, hindi niya binanggit kung paano nangyari yung paggulong ng bato. Makikita po natin yung account na yan mamaya sa Gospel ni Mateo. In the Gospel of Matthew, doon natin malalaman yung paano gumulong yung bato. Ang binigyang diin lamang ni Lucas dito, pinatotohanan niya na natanggal ang takip ng bato. Ito pong pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo is the very important event in all human history.
It is unmatched. Bakit? Wala pa pong tao ang nakagawa nito. Meron pong nangyayari na mga events in the hospital, nakakomatos ng ilang linggo, buwan o taon, pero sila ay nabuhay at nakarecover. Hindi po comatose ang ating usapin dito. Ang usapin natin dito ay kamatayan. Meron pong mga namatay. Ang ating pong national artist sa Sinora Honor ay naglabasa ng ilang mga reels at mga patotoo niya sa Facebook na sinasabi niya, she died once, na 3 minutes daw pong nag-flatline ang kaniyang heartbeat at na-revive na lang daw po siya. It happens. Marami pong ganon. 5 minutes, 7 minutes. No, ang pinaka-longest na sinasabing na-revive ay 12 minutes na patay. 12 minutes na patay o flatline at na-revive pa. Pero iba po ang resuscitation sa resurrection. Dapat po nating maunawaan, iba ang resuscitation sa resurrection. Ito po yung hindi ibinabalik, yung buhay at hininga. Tandaan po natin ang sinasabi po ng account ng Biblia at ng mga historical writers, 3 araw na namatay ang Panginoon. In which the skeptics, ang mga skeptiko na ayaw maniwala dito sa resurrection, kine-question nila, they have fabricated a lot of theories. For example, ang theories nila, sasabihin nila, well, mali ang pagbilang ng pagkabuhay ang sinasabi niyong third day. Paano third day Friday namatay? Sabado tapos linggo ng madaling araw, sinasabi ninyo na buhay na maguli. Kung titingnan po nga natin in a 24-hour cycle, hindi papasok yung madaling araw ng linggo na third day. But, kanino po bang definition ng third day ang dapat nating unawain? Our definition of our time? Or their definition of third day? Hindi po ba dapat yung definition nila ng third day? At kung ating pong titingnan, ang third day na tinutukoy po dito ay ang pinaka-example is also in the book of Luke. Turn your Bibles in Luke chapter 13. Luke 13, verse 33. Ito po mismo ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Luke 13, verse 33. Ang sabi ng Panginoong Kristo, verse 33, nevertheless, I must go on my way today, tomorrow, and the day following. And that is the counting of third day. Today, tomorrow, and the day following. The day after tomorrow. Yun po ang definition nila when they use the word third day. Hindi po yung chronological na 24-hour cycle. But it is a day ng paglubog ng araw. They count it the day. Magmula sa umaga, ang paglubog ng araw, that's day 1. That's the reason why na-acceptable the statement of third day. Friday ng alas 3 na matay, day 1. Saturday is day 2. Pagbukbukang liwayway is day 3. So let us remember, we must understand the meaning of third day in their time, not our time. Kaya papasok po yung kwenta na third day. Another theory, sinasabi po nila na hinimatay si Kristo at hindi namatay. Siya po ay hinimatay sa krus at nung ipasok sa libingan ni Joseph Arimatea, kanyang libingan dahil sa malamig, no, at cool yung libingan, presko, na-revive ang Panginoong Kristo. Mali po na naman ang theory yan. Bakit? Well, tandaan po natin mga kapatid, in Matthew, the account of Matthew, the Roman centurion spear Jesus' side to check if he is dead.
hindi na nga binali ang kanyang mga buto dahil patay na siya. His legs were never broken as it has been prophesied because he's already dead. The Roman soldiers are responsible in issuing the death certificate during those times. Kaya they make sure patay ito. At yung pagtusok po sa tagiliran ni Kristo, that is a evidence para alamin na talagang kung patay na siya o hindi. Another thing, turn your Bibles in Matthew 27. Matthew 27, verses 62 to 66. Matthew 27, 62 to 66. The next day, that is after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, "Sir, we remember how that impostor said while he is alive, that after 3 days I will rise. Therefore, order the tomb to be made secured until the 3rd day, lest his disciples go and steal him away and tell the people he has risen from the dead. The last fraud will be worse than the first." Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can." So they went and made the tomb secured by sealing the stone and setting a guard. Even the chief priests and the religious leaders were convinced that Jesus died. The Roman soldier knew that Jesus died. The religious leaders knew Jesus died. Kaya nga po, anong ginawa nila? Nung matapos pong lumindol, because that happens, yun po yung ating makikitang account na kung saan sa susunod na kabanata, mapapansin po natin dito sa susunod na account na kung saan ay meron pong nangyari. Chapter 28 of Matthew. Matthew 28 verse 1 and 2. Now, after the Sabbath, towards the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and other women went to see the tomb. Behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. That's the reason kung bakit sa Luke account hindi binanggit ito. Sa Luke account, ang binanggit ay nakagulong na yung bato. It is Matthew who gave the account that the stone was rolled away because of the angel of God from heaven rolled it away and there was an earthquake. Look at the account of John. Turn your Bibles in John chapter 20. Gospel of John, chapter 20, verse 5 to 7. Verse 1 to verse 3. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it's still dark, and he saw the stone that's taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciples, one whom Jesus loved, and said, "They have taken out the Lord from the tomb, for we don't know where he had him laid." And Peter went out with the other disciples, and they were going toward the tomb. There are two occasions na kung saan si Mary of Magdalene, inakala niya na ninakaw ang bangkay ni Jesus.
At yun yung sinabi niya sa mga alagad. Pero in the following verses, particularly in verse 11, Jesus appeared to Mary Magdalene. Kasi matapos po niyang akalain na ninakaw ang bangkay ni Jesus, dali-dali siyang tumakbo sa mga alagad. At bumalik siya dito sa tomb. Sa pagbabalik niya dito sa tomb, dito niya nakita yung mga nakita ng mga kababaihan din na pumasok sa libingan. Saka pa lang po nakita niya sa verse 5 to verse 7, and stooped and looked, he saw the linen cloth lying there, but he did not go in, lying there. And Simon, verse 6, and Simon Peter followed him and went to the tomb, and he saw the linen cloth lying there, and the face cloth which were been with Jesus, the head and not lying with the linen cloths, but folded up to itself. Kung ninakaw po ang bangkay ng Panginoong Kristo, dapat po wala din daw po yung pinambalot sa katawan. At kung merong nanakawin sa isang bangkay, hindi po yung bangkay, yung pambalot. No, yun po yung mahal eh. Yun po yung ginagamit na pwedeng gamitin. So pinapakita po dito, there was really an empty tomb. The body was not there. In fact, in John's account, yung verse 5 to verse 7, ilang beses pong binigyang pansin yung tinatawag na linen cloth. Linen cloth lying there, verse 5 to 7. 3 times binanggit na yung pinagbalutan ng katawan ng bangkay ay naroon. Patunay, there was an empty tomb. Dito nga po nagkamali si Mary of Magdalene na akala niya ninakaw ang bangkay ng Panginoong Kristo. Pero later on in verse 14 and 15, dito natin makikita na akala niya yung hardinerong napagkamalan niyang hardinero, ang Panginoong Kristo pala. Having said this, she turned around and saw Jesus, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why you are weeping? Who are you seeking?" Suppose him to be the gardener, he said, "Sir, if you have carried away, tell me, where did you lay him? And I will take him away." And Jesus said to her, "Mary." And she said to him in Aramaic, "Rabboni," which is teacher. Yan po ang unang bagay na dapat nating unang-unang makitang detalye sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon sa Kristo. All 4 Gospels, they have a accurate detail of an empty tomb. Libingang walang laman. Ikalawa, all these 4 Gospel, they had a detailed in their Gospel the testimonies of the angels. As we go back to Luke chapter 24, particularly in verse 4, ang sabi po dito, while they were perplexed about this, behold, two men stood with a dazzling apparel, and they were frightened and bowed to their faces to the ground. And the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." So dito po natin makikita, mga kapatid, na kung saan ay ang mga anghel ay nagsabi sa mga kababaihang ito na bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay. Wala na siya rito. Siya'y nagbangon muli. Again, patunay muli na ito'y isang mahalagang detalye ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita rito that there is an empty tomb, but also there is the testimony of the angels.
in Luke chapter 24, verse 4 to 7, dito makikita natin yung iba't ibang emosyon na kinapture, no, na-capture ni Lucas sa mga kababaihan. The emotions running, flowing to these women. They are not used to see angels. And this explains their emotion. They were perplexed as witness. There was nobody. And then an angel appeared. They were frightened. They bowed down to their faces. And Peter later on, in verse 10, marveled, namangha. Alam niyo mga kapatid, itong testimonya ng mga anghel ay patunay na isang bagay na naging detalye sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo. Ikatlo, hindi lamang there is an empty tomb, hindi lamang that there is the testimony of angels, but the third details on the resurrection of Christ is the eyewitnesses of the women. You know, kung pag-aaralan natin mabuti, these women, na babanggitin mamaya ang kanilang mga pangalan, were the most qualified witness of the resurrection. Why? Because these women, from the very beginning, were already there. These women were present at the cross of Calvary. When Jesus suffered at Calvary, when Jesus uttered the 7 last word, these women were there. Except John, yung 10 alagad, wala na ron. Tanging si John na lamang sa 11 apostol, kasi 11 dahil nagpakapanay na si Judas, ang naroroon na nakasaksi sa kamatayan ni Kristo. Pero yung 10, wala. Wala silang idea kung ano yung mga sinabi ni Kristo sa krus ng Calvary. Hindi nila narinig at di nila nasaksiyan ng 7 last words. Hindi nila nasaksiyan na nung 12 noon ay nagdilim. Tilik na tirik ang araw, pero pagdating ng 12 noon to 3 o'clock, nagdilim ang paligid. Hindi nila nasaksihan yan. But these women, they were there. These women, they saw kung paano tinusok ng Roman centurion ang tagiliran ni Kristo upang i-check. Siya'y patay na. These women even followed Joseph of Arimathea kung saan nilibing. Look at Luke 23. Luke 23. Luke 23, verse 50 to 51. O 50 to 55. Luke 23, 50 to 55. Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of a council, a good and righteous man, who had not consented to their decision and action. And he is looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then he took it down and wrapped it in linen shroud and laid it on the tomb cut in stone, where no one has ever yet been laid. It was the day of preparation. The Sabbath was the beginning. Verse 55, here it is. The women who had come with him from Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared the spices and the ointment. On the Sabbath day, they rested according to the commandments. You see the account? Itong mga kababaihang ito, na nakasaksi ng empty tomb, na nakasaksi ng patotoo ng mga anghel, is the same women who witnessed Christ suffering on the cross. These women
experience and witness Christ dying on the cross. These women saw kung paano hiningi ni Joseph of Arimathea ang karapatang kunin ang katawan, balutin sa linen cloth, at ilagay sa kanyang sariling pag-aaring libingan. Hinanda nila ang mga pabango, ang mga spices, that during those time ay hindi pa nila ina-apply ang Egyptian embalming. Ang kanilang paraan ng pag-i-embalm mo ay magkaroon ng maraming spices. Pero hindi nila dinala kaagad sapagkat kinabukasan ay what? Sabat. That's why, Luke 24, ito pa lang yung pagkakataon nilang dalhin ang mga spices na ito. Well, ang sabi po sa atin dito sa Luke 24, these women went early dawn in the tomb and they knew exactly the location where Jesus was laid. Bakit? Kasi nakita nila nung Friday night na doon nilibing. Kaya kung sasabihin ng mga skeptics, itong mga kababaihang ito nagkamali ng pinuntahang libingan. Using their logic, di nagkamali din yung mga anghel. Di ba? Di ba? Kaya napakahalaga itong importanteng detalyeng ito Kung sasabihin nilang mga skeptiko, nagkamali yung mga kababaihang itong pagpasok sa isang libingang walang laman, di nagkamali din yung mga anghel na kausap nila. Right? That's why that's the very important. These 4 details of resurrection is very important because it will boost the significance and the veracity of the resurrection. In fact, sa account ni Matthew, si Lucas, hindi inulat ni Lucas na nakausap ng mga kababaihan itong mga babaeng ito But in the account of Matthew, binati pa sila ng Panginoong Kristo. Kaya nga, tinatahi-tahi natin itong mga account na ito, dinuduktong-duktong natin para makita natin yung buong picture. Look at Matthew. Matthew 28. Matthew 28, verse 7 to verse 10. Starting with verse 6, He is not here, for He has risen. As He said, come and see the place where He laid. Then go quickly and tell the disciples that He has risen from the dead. And behold, He is going before you to Galilee. There you will see Him, for I have told you. Verse 8, so they departed quickly, referring to the women, from the tomb with fear and great joy, and ran to tell the disciples. Verse 9, and behold, Jesus met them and said, greetings. Hello, ladies. Yeah. Yun yung account ni Matthew na hindi binanggit ni Lucas. So bago parang makarating itong mga kababaeng ito dun sa mga 10 disipulong nagtatago, nakita na nila ng mukhaan ng Panginoong Kristo. They have seen eye to eye. Si John, ang pinakita doon, yung moment ni Mary Magdalene. Niyakap pa nga niya si Jesus, niyapos niya pa nga. Ayaw niyang pakawalan. So the witness of the ladies and these women are so important in the details of the resurrection of Christ. We ought to admire these women. We ought to admire and cherish the ministry of women, because these women played a special role in Jesus' ministry. These women demonstrated their genuine love, faith, and dedication in the work of ministry. In fact, these women are financial supporters. Look at Luke chapter 8. Turn your Bibles in Luke chapter 8. Luke 8, verse 1 to 3. Luke 8,
1 to 3. Soon afterward, he went through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him. And also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom the 7 demons have gone out, and Joanna, the wife of Cusa, Herod's household manager, and Susanna, and others who provide for them out of their means. So here, these women played a major role sa ministry ni Jesus. Na during those time, women have very limited roles. They have a limited space and sa lipunan. During those times, women are deprived of education. More so, they are deprived of inheritance. Alam niyo ba yung mga kababayan during that time, hindi sila pwedeng maging tagapagmana. Laging ang mga lalaki. Merong discrimination, may gender discrimination. Kung sinisigaw ngayon ng mga LGBT, yung gender sensitivity, nung panahon ng Panginoong Kristo, totoo. Ang mga kababaihan is restricted to have education. They have restricted to inherit inheritance. They are also restricted to study inside the synagogue, sa Torah. Mga kalalakihan lang dapat ang pumapasok sa sinagoga. At makikirelay lang sila ng mensahe at katuruan mula sa mga kalalakihan sa loob ng Torah, doon pa lang sila maaaring makatanggap-pakinig. Even in public interaction between men, they are often discouraged for the women. Their primary role was a homemaker and bearing children. Yun lang ang ginagawa nila. But these women, we see they express unwavering commitment, courage to follow and serve Jesus kahit patay na. Pero yung 10 disipulo, yung 10 apostol, nagtatago. Bilang isang maliwanag na refleksyon, ano kaya ang kalagayan ng local churches natin sa kapanahunan ngayon kung wala ang mga dedicated na kababaihang ito sa ating iglesia? We are a Reformed church. Ang nakikita nyo sa harapan ng pulpito sa ating pananambahan at mga gawain ay mga kalalakihan. Bilang pagtalima at pagsunod natin sa direktiba ng salita ng Diyos. Subalit nais kong bigyang pansin ang kahalagahan ng mga kababaihan, hindi sa harapan ng pulpito, kung hindi sa buong larangan ng gawain ng iglesia. Imagine if there are no women members, there are no women in every local churches. Paralisado ang gawain ng iglesia. In our church, it is the women who are active in the ushering ministry. In our church, it is the women who are active in teaching ministry. In our children's ministry, in our youth ministry, these are women. Their presence are significant in every ministry in the church. We see here predominantly the presence of the women. And that's the reason why the Lord allowed these women to be the eyewitness of His resurrection. In fact, the women are the very first who proclaimed the good news of the resurrection of Christ. Naunahan pa nila yung 10 apostol. Yung 11 apostol. Na kung saan ang resurrection ang pinaka-cardinal doctrine of the Christian faith. Women are variable part. They are important piece of a local church.
At pinakita yan ni Apostol Pablo, pinahalagahan ang kababaihan. Kayong mga babaeng matatanda, turuan ninyo ang mga batang babae. Kayong mga kababaihan, turuan ninyo ang mga kabataan, ng mga bata. You have a very vital role in the ministry of the local church. And the women are the first eyewitnesses of the resurrection. Fourthly and lastly, let's be fair. Tinaas ko mga kababaihan. Ibagsak naman natin mga kalalakihan. Last of all the gospel writers record that the apostles refused to believe in the witness of God. Let's go back to Luke chapter 24. Luke 24. Look at verse 11. Pansinin po natin, verse 10. Now it was Mary Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James, and other women with them who had told these things to the apostles. So sinabi ng mga kababaihan, pumunta kami ng madaling araw, maglalagay kami ng pabango. Nagulat kami, namangha kami. Wala nang takip ang libingan. Pumasok kami. Nakita namin. Wala nang bangkay. Yung linen cloth na lang naiwan. May nakausap kaming anghel. Sinabi sa aming sabihin sa inyo, at nung kami malapit nang lumapit sa inyo, binati kami ni Jesus. Hello, ladies. That's the record of Matthew, right? Pagdating nila sa mga alagad, anong verse 11? Anong sabi sa verse 11? Verse 11, but these words seems to them an idle tale, and they did not believe them. Bakit po hindi naniwala itong mga alagad? Why? Because of the prevailing culture that time. They didn't believe at first and foremost, because they did not expect of Jesus' resurrection. Hindi nila inaasahang mabubuhay na muli si Kristo. Yun yung unang-unang dahilan kung ba't di sila naniniwala. Hindi sila naniniwala na nabuhay muli ang Panginoon sa Kristo sapagkat di nila inaasahan. Pangalawa, because of the prevailing culture, the women are downplay. They disregard the testimony of the women. Kumbaga parang wala kayong magsabi niyan, wala kayong karapatang magpatotoo. Tinitingnan kayo ng lipunang as second class member of the society. Hindi nga kayo nakapag-aral, hindi nga kayo marunong magbasa. Hindi nga kayo pwedeng magmana. Hindi nga kayo pwedeng makipag-usap sa mga lalaki in public. But these women, they knew from the very start. Doon pa lang sa crucifixion, nakita na nila ang Panginoong Kristo naghihirap. Doon pa lamang sa crucifixion, nakita nilang namatay. Doon pa lang sa crucifixion, tiniyak ng Roman soldiers. Nakita nilang kinuha ni Joseph of Arimathea. Nakita nilang inilagay sa libingan. Kaya alam nila kung saan nakalibing. Pero nasaan ang mga kalalakihan? Wala. Wala. Nagtatago. Nagtatago. Tapos sila pa ngayon ang may ganang hindi maniwala? Pero bakit po hinayaang mangyari ito? Why is it an important detail of the resurrection of Christ? You know why? Patunay ito na hindi sila ang nagnakaw ng bangkay ni Kristo. Dahil yun yung lumalabas na balita during that time. Let's turn our Bibles in Matthew 28. Matthew 28, verse 7 to 10. Matthew 28, verse 11 to 15. Matthew 28, 11 to 15. While they were going on, some of the guards went into the city and told the chief priests that they all had taken place. And they had assembled with the elders and take counsel.
they gave sufficient sum of money to the soldiers and said, "Tell people, his disciples came by night and stole him away while he were sleeping. And if this comes to the governor's ear, we will satisfy him and keep you out of trouble." So they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to these days. Sinuhulan itong mga Roman soldiers. Ang nagsuhol, mga religious leaders, ang chief priests, ang mga pariseo. They gave sufficient money. It is, sasabihin nilang natutulog kami, kinuha ng mga alagad. Pero hindi sinabi yun ng mga alagad, ng mga sundalo. Bakit? Alam ng mga sundalo, they will be charged of negligence. They will be court-martial. Baka pwede pa silang parusahan dahil sa kanilang negligence of duty. Kaya yung sinabing ninakaw ng mga apostol ang bangkay ni Kristo, ang recorded ng mga gospel writers, hindi naniwala. Paano nila nanakawin? Hindi nga sila naniwala. Sila nga yung hindi naniwala sa resurrection. This all points, these important details of the resurrection, the empty tomb, testimony of angels, witness by women, and unbelief of apostles, it all points to the conclusion, the fact of resurrection. That's why, look at these following verses, Acts 2:24, Acts 2:24, Acts 13:30, Romans 8:11, 1 Corinthians 6:14. These are scriptural verses that speaks God raised him from the dead. Itong mga talatang ito, ang nagsabi na siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay. And that is the historical fact of resurrection. Pero hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng fact of resurrection. No one will be saved by the fact of resurrection because that is just noticia. Kaalaman lang yan eh. Maniwala ka sa resurrection, hindi ka pa rin maliligtas. Ngayon, meron pa ring himnong inaawit, yung himnong He Lives. Ba? At ang problema sa himnong ito, yung dulo ng himno. He lives, He lives. He lives in me. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. May katotohanan na nabubuhay si Kristo sa mananampalataya. Subalit, hindi ito ang definitive at batayan ng iyong kaligtasan. It is not the fact of history, it is not the feeling of history, feeling of resurrection, even though you know it lives in your heart. But what makes a person saved is the faith in the facts. It's got to be faith. Faith alone. We need put faith to the historical facts on the finished work of Christ. We need put faith to the historical facts of the resurrection of Christ. Because faith is the one that will save us. Pagsampalataya mo sa ginawa ni Kristo sa krus, pagsampalataya mo na si Kristo ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, pagsampalataya mo na si Kristo'y namatay at muling nabuhay, ito'y pananampalataya. At ang pananampalataya ang siyang magliligtas sa makasalanan. Kaya walang saysay kaibigan ngayon. Maniwala ka man sa pagkabuhay na muli ni Kristo, kung hindi mo ito sinasampalatayanan,
Kung hindi ka nagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay, walang saysay ang katotohanan ng mga facts na ito. You need to understand. You have to trust fiducia. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, naway patuloy kang mangusap sa amin sa katotohanan ng pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na sampalatayanan ang mga katotohanan ito. Magmula ng kanyang kamatayan at hanggang niyang pagkabuhay sa muli at paniwalaan ang kanyang muling pagparito upang kuhain ang kanyang mga hinirang at pinili at parusahan ang hindi nagpasakop sa kanyang paghahari. Sa iyo mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo maglaan ng ilang sandali para pagbulay-bulayan ang ating narinig. Habang ginagawa natin yan, no? Magandang individual assignment sa bawat isa sa atin. Ang ganda nung nailatag na apat na commonalities dun sa four gospels, which is yung empty tomb, testimony of angels, eyewitnesses of the women, at the apostles' refusal to believe in the resurrection of Christ. So maganda ma-compare natin yung all four gospels on that account. So it's definitely a good assignment for us. Bilang pagtugon sa ating narinig na salita, awitin po natin ang ating response hymn, which is sa Trinity Hymnal, ay matatagpuan sa hymn number 205. Ito po ang Christ the Lord is risen today. Tayo po ay tumayo at awitin natin ito with full regard to our Lord Jesus Christ.
praise to thee by both be given. Alleluia. Thee we greet in triumph now. Alleluia. Hail the resurrection thou. Alleluia. Manatili po tayo nakatayo at awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Tunay nga, Panginoong Diyos, na aming pong pasalamatan ang iyong mga salita ay sapat upang gabayan kami sa aming paniniwala, sa aming pananampalataya, at ang aming pananampalataya ay nakabatay sa kamatayan ng aming Panginoon sa Kristo at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Sa pamamagitan nito ay makakagarantiya kami na kami napatawad sa aming mga kasalanan, kami inaring ganap, kami naging matuwid sa iyong harapan, at kami man may mamatay, O Diyos, ay muling mabubuhay at bibigyan ng glorified body to be with you forevermore and with the saints of those who have repented and put their trust in Christ Jesus. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan. At pagtibayin mo, O Diyos, ang mga kaluluwa ng lulupaypay sa paglilingkod, sa pananambahan, sa pagkakapatiran, sa pag-iiglesia. Ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po maupo sandali para sa ating mga pagbati at announcement. Again, wala po tayong celebrants this week, no? I think sa last Sunday pa, no, yung